tinan over po sa inyo yung bata. Bakit po kayo natakasan? Sa center po namin, yung clientele category po is street children and homeless family. So, may mga bata po talaga na gustong tumakas. Since po ang bata po is street children, hindi po namin mapigilan na tumakas. Medyo Arazo, sir. Meron na po kayong lead. Wala pa sir, kasi hindi pa kasi namin alam kung sino yung sinasamahan niya sir, kung saan yun makikita. Pero madali lang yun sir. Patulong tayo sa PNP ng POCO sir. Asahan po namin ha, Major sir. Yes sir. Kung sino po yung nakakita sa anak ko, sana po ay matulungan niyo ako na mahanap kasi nandun daw siya magpuntahan sa Cagayan de Oro. Sige ma'am, kung pamasahe lang kailangan nyo, lahat bibigay financial. Opo. Maraming salamat, Sir Rafi. Jam, magandang hapon. Magandang araw po, Sir Rafi. Ayun na si ma'am, yung ating complainant. Nandito po kami sa Jimenez, sa Miss Occident. Hi ma'am LV. Hi, Sir Idol Rafi. Magandang araw po sa inyo. Mas maganda po kayo sa araw. Now, ma'am, good news. Ayan na, reunited na kayo na anak nyo, ma'am. Yes po. Thank you po, Sir Idol. Okay. Ano yung unang sinabi nung anak nyo nung kayo po'y magkita? Anong reaksyon niya? Na-miss po. Na-miss niya ako at umiyak siya. Tapos hindi masyado nakapagsalita. Hindi makapaniwala Opo. na kayakap mo na siya. Ayun. Opo, because 3 years ko po kasi hindi siya nakikita, nayayakap. Ngayon lang po yung dumating ako dito. Jam, paano siya nakita ng mga taga-DSWD? Hinanap talaga siya after na ma-air sa program natin yung kaso? Yes po, Sir Rafi. August 8 po, bandang alas 3 ng hapon, natagpuan po ng DSWD sa 7-Eleven, Cagayan de Oro City, yung bata. Nabanggit po nila na noong May 6 pa lamang po ay tumakas yung bata. Nabanggit na may kasama po nga dalawa pang mga nakatira po doon sa shelter. Sumakay daw po sila ng motor, tapos po ay nagpababa daw po sa Cagayan de Oro City sa isang mall. At doon daw po naghiwa-hiwalay po sila. At yung bata po ay nabanggit na 3 buwan po siya nga naging pulubi. Nangihingi na lamang daw po siya ng barya doon po sa 7-Eleven sa labas. Okay, pwede ko matanong yung bata, of course with the permission of the mother. Boy, nga naman ka ikaw naglakaw sa shelter. Natawag si 7-Eleven. Nga naman ka ni gawas sa shelter. Di kuyog ko nila. Tawag mga kauban. Inano siya, iniyaya. Kinsa man ka nag-ibo mga kauban? Pila sila? Rico, si Ivan. Nag-mention talang pangalan. Asa ka man nagkuha o ka nagplete ba? Pag-plete nimo sa motor, kinsa man naghatag sa imo ng plete? Hanyo rami. Ito rami tawan sa kwan. Di sa ano. Naghangyo lang mo. Oh, Kay kinsa man ka mo naghangyo? orang mga kauban. Sa mga kaisama niya. Okay. Sige. So, niyaya lang siya ng mga kaibigan niya na lumabas ng DSWD and then, nung makalabas sila, naghingi sila ng pangplete, pamasahe, hanggang sa makarating sila doon sa sa station nila at naglimos-limos. Nay, alagaan niyo na po yung Sir anak Idol. niyo ha. Huwag niyo na po siyang pabayaan. Palagi niyo po siyang gabayan. Opo, Sir Idol, ipapangako ko po sa inyo na hindi ko na po sila iiwan at ako na po ang mag-aalaga sa kanila. Salamat Nay ha, sa tiwala at andito lang kami palagi kapag meron pa kayong kailangan. Especially kayo po, yung OFW, napaka-special niyo po sa amin, sa akin particular na. Dahil ako po yung chair ninyo sa Senate Committee on Migrant Workers. So lahat po pwede kong gagawin ko po para sa inyo mga OFW. Sana po. Okay. Okay po, Sir Idol. Maraming salamat din natulungan mo ako agad. Meron akong request, Sir Idol, at matutukan yung Sige ma'am, ano yun? mga kasamahan ko doon sa Kuwait po. Of course, sige po. Ibigay niyo po lahat ng impormasyon tungkol doon sa hinaing ng mga kasama niyo sa Kuwait at ayusin ko po yan ngayong araw din. Kami nila Odette mag-usap-usap tungkol dyan. Jam? Yes po, sir. Bahala ka na sa mag-ina ha. Kung ano pa yung mga pwede natin maitulong sa kanila, itulong mo na agad. Huwag na tayo mag-atubili pa. Okay? Yes po, Sir Rafi. Makakaasa po kayo na gagawin po natin. At nabanggit ni ma'am, yung mga kasama doon niya sa Kuwait, may mga hinaing. So, kunin mo lahat ng information at ibigay kay Odette. Boy, naghangyo ka nagpasaylon? Na.
Oh, dili ka na magkutro ha. Pagbuutan na jud kay may masuko si Lord pag dili ka buutan. Okay? Okay, very good. Sige, salamat ha. Ingat po. Sige. Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang... Para matulungan po natin si ma'am sa mga benepisyong matatanggap niya sa OWA at sa DMW, ay pansamantala dito po muna siya sa accommodation po ng OWA, mag-stay habang hinihintay ho natin yung mga benefits na pwede po niya matanggap. At makaharap niyo rin po ma'am, no, si Admin Patricia para sa mga concerns po ninyo and then sa DMW po. Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto... Kamusta ka ngayon na ano? Gabi-gabi po hindi ako makatulog sa ginawa ng mga kasama ko. Marami ba sila? Trauma kasi ako eh. Opo. So kukunin namin yung pangalan ng mga ito ha. I'm sure na sabi mo na rin kay na Sen Rafi. Ako po, po. Nung 2 years pa lang ako, tiniis ko lahat ng paninira nila sa social media. Pero okay lang yun kasi salita lang yun. Pero ngayon hindi ko matanggap eh. Noon, binantaan ako nila na patayin. Pero hindi ako umalis sa bahay ng amo ko kasi kailangan ko maghanap buhay para sa mga anak ko. Sobrang na kasi ginawa nila eh. Hindi ko po natanggap. Bumalik ko sa amo ko kasi meron din akong anak na nawala. Ilang taon yung anak niyo po? 11 po. Pero sa awa ng Panginoon, nakita na ngayon. Taga saan po kayo dito sa atin? Mindanao po. Saan sa Mindanao? Mialem Jimenez, Misamis Occidental po. Babalik na rin kayo doon. Opo, bukas po. Ibigay niyo sa amin yung mga pangalan ha. Tapos bibigay ko sa iyo yung ano ko ha, number kong personal. Mag-uusap pa tayo ha. Pag ganito yung, pag may kailangan ka ha. Ito yung pasimulang tulong ng OWA sa inyo, sa iyo ha. Pero gusto ko tulungan ka magkaroon ng negosyo or trabaho doon ha. Thank you po. Ha? Thank you po. Focus ka muna sa anak mo kasi sabi mo kakahanap pa lang sa anak mo. Opo, 3 years din kami hindi nagkita. Okay. Ang bili ni Sen Rafi, talagang hanapin din yung mga gumawa sa iyo nito. And yun nga, kailangan nating ano sila, di ba? Nawalan ako ng trabaho. Kaya nga eh. Sa kanila. Tutulungan ka namin dito, ha? Don't worry, marami kang kakampi. Thank you Hindi po. ka mag-isa, ha? Itong pera po, Sir Idol, ay pang-start po ng pangkabuhayan ko doon sa amin. Maraming salamat po sa tulong nyo at kay Admin Patricia sa OWA. Binigyan po ako ng cash assistant. Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng... Thank you po sa DMW kay Ma'am Asik Regina. Maraming salamat po sa binigay mong cash assistant na pang-start ko ng pangkabuhayan sa amin kasi hindi na ako babalik sa abroad kasi na-trauma na po ako sa 50,000 po. Maraming salamat po. Thank you po. Naon niya, idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalat ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, idol Rapi Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong
taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Mabuhay, Philippine Airlines welcomes you to Cagayan de Oro. Ang inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkainggitan, masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takbuhan ng mga inaabuso. Pakasarap na merong tulad mong aming takbuhan, upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala na. Dili na magpawadlo nga. Dili na kabiyaan, mama. Dili na. Ang lagi dili na mabiya si mama. Lab. Uli na ta. Dila mo di na ta. Dili na magpabadlo nga. Gusto man ka. Sorry na ka. Sorry na layo si mama. Dili na magpabadlong na si mama. Di na kabiyaan ni mama, ha? Love mo si mama? Oh, love you, ma. Love you too, nak. Sama ka kay mama? Na-retrieve po natin yung bata in coordination with our social worker. And what is important here is nandito na yung bata at saka we will reintegrate back to her mother and to the community in municipality of Jimenez, Misamis Occidental. Rest assured, we will provide the aftercare services through the help of our local partners, which is the Barangay Council for the Protection of Children in Barangay Mialin and Barangay Gata, Jimenez, and also the help from the Municipal Social Welfare Development Office. Sa amin po, sa WCPD is we will educate po din sa nanay yung mga laws na governing sa protection ng bata, no? Para we will make sure na safety po ang lugar na natitirahan nila. We will coordinate with the MSWD monitor sa pagmumonitor po sa bata at saka po sa kapitan ng Barangay Gata at Barangay Mialim. At we will strictly implement po ng curfew, especially po sa minor. At we will also conduct mobile patrolling po para safety at ma-feel po nila na andito lang po ang PNP. At safety po at harmonious po yung pagtira nila po doon sa bago nilang titirahan. Sa aming opisina, gagawin namin ang intense monitoring with the Barangay Council for the Protection of Children sa family po ni Nanay LV. Then we will conduct parent effectiveness service to educate po nila Nanay LV at sa kanyang nanay na si Ate Linda. Then we will give feedback report to report every quarter sa DSWD kung ano na yung updates ng kalagayan ni Eljan at ng kanyang family, kung may improvement ba. Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo. Magandang araw po, Ma'am LV. Kamusta po ang iyong tulog kasama po ang mga anak nyo at si Eljan?
Mabuti naman po, ma'am, at nakatulog na ako ng maayos kagabi. Yung utak ko ay, kalma na. Tapos yung loob ko magaan na. Wala na akong iniisip. Paano ba muna nangyari kay Eljan? Bakit naipasok niyo po siya sa DSWD? Una po, nanghingi ako ng tulong sa barangay para si Eljan. Lumalaki na yung problema kasi natuto siyang magnakaw, mag-drive ng motor. Kaya yung mama ko ay nahihirapan din sa kanya kasi hindi siya makinig. Tapos yun ang humingi ako ng tulong sa DSWD na para malagay siya sa center para sa mga bata na hindi na kikinig sa mga magulang or sa kamag-anak habang ako ay nandun sa ibang bansa. Mga ilang buwan po siya, ma'am, sa shelter bago po siya nawala o tumakas? 4 months yata or Doon. 5 months. Nagpunta po ako ng Cagayan, 2 bisis. Ipangatlo na yung nagpaalam ako sa center. Hinahanap po namin, gamit namin ay motor. Nag-stop kami na maghanap ng partner ko. Hinahanap namin doon sa Cagayan pero wala kaming makita. In-explain nila si Eljan kung anong background niya sa loob. Si Eljan naman daw ay mabait na doon sa loob. Pero napasama siya sa 2 bata na umalis din sa shelter. Okay. Ilang araw ho kayo, ma'am, nagtagal sa Pilipinas bago ho kayo bumalik po ulit ng Kuwait? 2 months po. Okay. So, sa loob ng 2 months, hindi po talaga mahanap si Eljan? Yes po. Kasi din ako nung pag-uwi ko, wala akong dalang pera. Ano ang epekto, ma'am, nung pagkawala ni Eljan sa pagbalik niyo po ng trabaho sa Kuwait? Nahirapan ako kontrolin yung isip ko kasi malayo na sila, ang pamilya ko, at saka nawala pa yung anak ko. Eljan, saan May ka 6. pumunta nung May 6? Gaisano. Gaisano, sa Cagayan de Oro City? Oh, Sino ang kasama mo? si Ivan o si Juan Rico. Bakit kayo umalis sa DSWD? Pauban daw nila. Pinasama ka, pero gusto mo ayaw mo na tumira doon sa DSWD? Oh, Bakit ayaw mo na doon? di na ko man sa SWD. Magbutan ako. Ayaw daw niya doon sa DSWD at sabi niya magpakabait daw siya. Bakit hindi ka nagpaiwan? Ang gingon nila kuan, dato na may magkaon, dato may magtulog. Sabi niya is doon lang daw sila kumain at matulog. Saan? Sa Sa Gaisano? 7-Eleven. Sa 7-Eleven. Saan ka natutulog doon sa labas ng 7-Eleven? Oh, Sa lapag? Mm. Meron ka bang higaan doon? Karton. Karton. Pag umaga, anong ginagawa mo? Mangita ko mga pagkaon. Nangihingi ikaw? Oh, Paano pag walang nagbigay ng kwarta sa'yo? tagami sa Merkano. Amerikano. Oh, Di ka ba umuwi kay mama, sa bahay ni mama? wala ko tod sa dalan. Sabi niya hindi niya yung maalala yung daan papunta dito. Ano ang nararamdaman mo ngayon kasama mo na si mama? May spilar ako. Bila ikaw, na-miss mo si mama? Love mo si mama? Sa isip ng mga tao, pinabayaan ko siya. Ang daming nanghusga sa akin, ganyan. Pero binaliwala ko kasi hindi nila alam yung kwento ng buhay ko. Kung anong pinagdaanan ko para lang sa mga anak ko at sa pamilya ko. Tiniis ko yun kasi sila ang dahilan kung bakit ako nagpapakatatag. Nagkwento ba yung bata sa'yo, ma'am, kung paano pag wala silang mahingian ng pera, ng pagkain? Malungkot po at hindi ako makatulog, hindi ako makakakain, kaya stress. Kinakaya ko yun lahat. Iniisip ko yung si Eljan ay nalalaman ko nung umalis siya sa center. Iniisip ko nga, paano kaya yung isa kong anak? Hindi namin nalaman kung saan siya nagstay, kung okay ba yung kalagayan niya, nakakain ba siya ng mabuti doon, kung sinong nag-aalaga sa kanya. Yun po, hindi ako masyadong kumakain, nagkape lang po ako. Sa totoo lang po, nandun ako sa ibang bansa, hindi ako kumakain ng kakain lang ako ng rice pag afternoon po. Pero pag gabi po, hindi ako malunok kasi iniisip ko yung isa kong anak. Sa
Sorry mama, nakalas. Ayan na otro ha. Di maayo imong gibuhat ha. Sorry nga pasaylo ako nga gibutang ka na ko sa DSWD kay imuhang gibuhat di gyud to maayo. Ano ang maipapangako mo, ma'am, hindi ka na ba aalis ng Pilipinas? Yes po, hindi na po ako alis. Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkainggitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takbuhan ng mga inaabuso. Pakasarap na merong tulad mong aming takbuhan, upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong ng walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Ma'am, anong masasabi mo nung nakita mo lahat itong mga pinamili natin at na-i-display natin? Masaya po, ma'am. At nabigyan ako ni Sir Idol ng pangkambuhayang bigas at saka grocery para sa mga anak ko, baon nila pag pupuntang school, at saka si Eljan din na bilhan ng school supply, kagaya ng uniform, shoes, bag, at lahat po. At maraming salamat po sa inyo, Sir Rapi, at sa staff nyo, at sa lahat ng tumulong sa akin. Okay. Ma'am, yung mga anak po ninyo na iba ay nag-aaral. Yes po. Anong grade na po ng mga anak po ninyo, ma'am? Yung panganay ko ay grade 8 po. Si Elijah, ito po. Si Eljan, grade 4. Papasok siya ngayong Monday. At saka yung pangatlo, grade 3, si LG. Ito si LG. Yung pang-apat ko, si Elvin, yes. Dodong nickname, grade 3. At saka ito grade 1. At saka may pamangkin ako dito na nakatira sa bahay namin, grade 3 din. So, Ma'am LV, tanong po ni Idol Rafi, dito po sa naibigay sa inyong pangkabuhayan at mga natanggap po natin na assistance mula po sa OWA, DMW, at nabanggit din po ng DSWD na continuous monitoring din po kay Eljan para hindi na po siya ulit umalis sa inyong tirahan. Kayo ho ba ay babalik pa ng abroad? Hindi na po, ipapapangako po ko po sa inyo at sa mga anak ko nga hindi na po ako mag-abroad. Aalagaan ko po sila at habang ako ay nagninegosyo, nagtitinda ng bigas, hindi ko na po sila iiwan. Yun po ang pangako ko sa inyo. Okay. Ikaw ate, gusto mo ba na bumalik pa ng abroad si mama? Dili na. Dili na. Ikaw ate? Dili na. Ikaw? Dili. Ikaw? Dili. Ikaw kuya? Dili na. Ikaw ang panganay? Opo. Ano ang message mo kay mama? Nakita mo na siya ulit. Masaya ako dahil nandito na siya. Mahirap ba kapag wala kayong kasamang mama? Mahirap. Ano ang sitwasyon niyo pag wala si mama sa bahay? Walang mag-aalaga sa amin. Sino nag-aalaga sa mga kapatid mo? Si Lola po. Diyan, nandito si Kuya, hindi ka namin pababayaan. Nabi kuya, hindi na ko umali.
Nagbabantay na sa kanya. Kuya, kuya, anong may papangako mo kay Eljan? Aalagaan kita na mabuti, Eljan. Babantayan kita. Happy kami, ma'am, na yung mga anak mo talagang mag-iingat at andito ang kapatid nilang nakakatanda para gabayan yung mga maliliit na kapatid. Ayan. So, behave ka na din, ha? Oh, love na love ka ng mga kapatid mo. Sige, mag-aral kayong mabuti. Pangako nyo kay Idol Rafi na pag binisita namin kayo, ay tuloy-tuloy ang pag-aaral ninyo. Anong gusto mong sabihin kay Idol Rafi kasi nahanap na si Eljan tapos may baon pa kayo sa school? Salamat sa paghanap kay Eljan at salamat sa binigay niya tulong sa amin. Ayan. Okay. So, Nana, yung naipon nyo pong cash assistance at ibibigay din na livelihood program pa ng ating mga ahensya ng gobyerno, saan nyo po ito gagamitin? Sa pag-aaral nila at sa pagnegosyo ko, yun po. Okay, paiikutin mo. Opo. Ayan. So, pag dumating yung panahon na palago nyo ito, baka makita namin mas marami ng paninda mo. Opo. Ayan. And then, syempre, para may baon lagi yung mga bata. So, continuous monitoring po tayo and then nabanggit pa no, na may mga series of consultations pa si Eljan sa MSWD natin. And then, for the benefit din, magsabi lang po kayo sa amin para ma-inform din namin ng PNP, ang DSWD, and ang barangay kapag may kailangan po ang mga bata at pagka nagka-problema. No? Okay po. Maraming salamat po at napauwi ako dito sa Jimenez, Misamis Occidental at nakasama ko na po ang buong pamilya ko at saka mga anak ko. At sa binigay mong tulong sa akin, maraming salamat at sa OWA and DMW sa binigay na cash assistant, iipon ko para may pangbaon yung mga anak ko at gagamitin ko din sa paglago ng negosyo ko kasama ang mga anak ko. At maraming salamat, Idol Rafi, sa malaking tulong mo sa akin at sa aking pamilya. At sa kagaya kong OFW na marami ka pang matulungan na nangangailangan ng tulong po galing sa inyo. Maraming salamat, Idol Rafi. Mabuhay po kayo. God bless. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal, dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkainggitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takbuhan ng mga inaabuso. Pakasarap na merong tulad mong aming takbuhan, upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong ng walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulpo. At dumating man sa puntong makagawa ka ng mali, dahil sa taong gusto mong
ipaglaban. Hamakin man nila o kutsain at ika'y pagkaisahan. Idol linding, hindi ka namin iiwanan. Kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos.